Sinasabi na sa atin ni Jesus kung ano ang susunod na astrological age. Tulad ni Moses, si Jesus ay simbolo rin ng isang astrological age. Kung si Moses ang sumisimbolo sa Age of Aries, si Jesus naman ang Diyos na sumisimbolo sa Age of Pisces. At ang mga ebidensyang magpapatunay dito ay makikita natin sa Bible mismo. Ang Age of Pisces ay nagsimula noong 1 CE at ito ay magtatapos sa 2150 CE. Ang ibig sabihin ng Pisces ay fish at ito ay nirerepresenta ng dalawang isda. Ito ang rason kung bakit ang ilan sa mahalagang kwento ni Jesus ay may kaugnayan sa mga isda. Tulad na lang ng isang kwento kung saan sinasabing pinakain ni Jesus ang higit sa 5,000 katao gamit lamang ang 5 piraso ng tinapay at 2 isda. Noong siya ay nagpunta sa Sea of Galilee, naging kaibigan niya ang magkapatid na mangingisda. Nung pinagbawal ng Roman Empire ang Kristyanismo noong 1st century CE, ginamit ng mga sinaunang Kristiyano ang isda bilang kanilang secret symbol upang hindi malaman ng mga otoridad na sila ay Kristiyano. Ang simbolong ito na madalas nating makita sa t-shirt at sa likod ng mga sasakyan ay tinatawag na ictus. Ang ibig sabihin nito ay fish. Heto pa mga ka-LE, ang pinaniniwalaan nating kapanganakan ni Jesus ay ang simula ng astrological age na ito. Ngayong taong 2024 CE, tayo ay nakaloob pa rin sa Age of Pisces at 126 years pa ang ating aantayin bago tayo pumasok sa panibagong age. Ngayon mga ka-LE, nakamangha ito dahil mukhang familiar talaga ang Bible sa astrological calendar. Mahaba-habang panahon pa ang ating aantayin pero sinasabi na sa atin ni Jesus kung ano ang susunod na astrological age. Sa libro ni Luke, tinanong ng mga disipulo si Jesus kung saan dapat maghanda para sa Pasko. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, "Pagpasok ninyo sa lungsod, isang lalaking may dalang banga ng tubig ang sasalubong sa inyo. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan." Ang Bible verse na ito ay nakamanghang patunay na may alam sa astrology ang mga taong sumulat ng Bible. Ang isang lalaking may dalang banga ng tubig na nabanggit sa verse na ito ay tumutukoy sa constellation ng Aquarius. At ang constellation na ito ay inilalarawan bilang isang lalaking may bitbit na banga ng tubig. Ngayon mga ka-LE, alam natin na ang lalaking nabanggit dito ay tumutukoy sa isang astrological metaphor at hindi sa isang literal na lalaki na may dalang tubig. Ito ay dahil noong unang panahon, ang pag-iigib at pagdadala ng tubig ay gawain ng mga kababaihan. Bakit sasabihin ni Jesus sa kanyang mga disipulo na sasalubungin sila ng isang lalaking may dalang banga ng tubig kung alam naman niya na walang lalaki ang gumagawa nito noon? Ito ay dahil sa verse na ito. Gusto lang sabihin ni Jesus sa mga tao na ang susunod na astrological age ay ang Age of Aquarius. Hindi lang basta itinuro sa atin ni Jesus ang susunod na astrological age. Siya ay nangangako rin na sasamahan niya tayo hanggang sa bagong age na ito. Dahil ayon sa libro ni Matthew, teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ang verse na ito ay madalas ma-interpret ng mga Kristiyano dahil hindi nila alam na may halong astrology ang kwento ni Jesus. Hindi tuloy nila makuha ang mensahe na nais niyang iparating. Sa halip na maisip ng mga Kristiyano na ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang pagtatapos ng Age of Pisces, naisip nila na ang tinutukoy dito ay ang pagwawakas ng mundo. Ang misinterpretation na ito ay nagbukas ng pinto upang makapasok ang takot at pag-aalala sa ating pananampalataya. At dahil